So sino-sino nga ba yung perfect match-up para sa grupo ng Straw Hat Pirates natin laban sa grupo ng Blackbeard Pirates? So susubukan natin isa-isayin yan ngayon. Pero bago tayo magsimula, ay ayun nga guys, pasensya na kung bigla akong naglabas ng English na video dito sa channel natin. So para ano lang yan, ma-broaden yung audience ng channel natin. Pero huwag kayong mag-alala dahil time to time naman, maglalabas pa rin ako ng mga Tagalog na video. So parang katulad nito. At ayun na isa pa ay araw-araw tayong magta-try na maglalagay o mag-upload dito sa channel natin ng to. So yun nga guys, kaya ulit maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. So yun na naman at huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At simulan na muna natin dito kay Jinbei. So ditong kay Jinbei, ang perfect match para sa kanya ay etong si Sanwan Wolf. So sa grupo ng Straw Hat Pirates natin, etong si Jinbei yung isa sa nagtataglay ng kalmadong personalidad at ng skill na kinakailangan para kumalaban sa mga higante. So alam ni Jinbei kung paano kumandel ng malalaking kalaban at bilang helmsman, alam ni Jinbei kung paano poprotektahan at ililigtas yung kanilang barko kahit na nakikipaglaban siya sa mga malalaking kalaban. At so now, ang maganda pa rito kay Jinbei dahil marunong siyang gumamit ng fishman karate, nagtataglay siya ng armament hockey at kaya niyang kontrolin yung tubig sa paligid niya. So sa pamamagitan ng mga teknik na to ni Jinbei ay kayang-kaya niya magbato ng mga malalakas na pag-atake kahit na nasa malayo pa siya. At dahil nga rito, kaya naman perfect match etong si Jinbei para dyan kay Sanwan Wolf na gumagamit ng raw strength lang at nagre-rely sa kanyang laki. So kaya all in all sa nature ni Jinbei na kalmado lang at sa kanyang variety skill na kayang gawin, masasabi natin na perfect match etong si Jinbei para pabagsakin ay ang si Sanwan Wolf. At now, ay punta naman tayo dito kay Avalo Pizarro. At ang smart matchup naman para dito ay eto namang si Brook. So etong si Brook naman ay somehow masasabi natin na may agility. Etong si Brook. So kahit paano mabilis-bilis kumilos etong si Brook at mahirap tamaan etong si Brook dahil nga sa kanyang playful at unpredictable style. Pero dahil nga sa playful saka unpredictable style itong ginagawa ni Brook sa kanyang pakikipaglaban, kaya pwede niyang gamitin to para maiwasan yung large scale na pag-atake ni Pizarro. So now, dahil nakakapag-merge nga itong si Pizarro sa isang island, kaya yung kanyang pag-atake ay masasabi nating environmental style yan. At since na environmental yung pag-atake nga rito ni Pizarro, ang maganda dito kay Brook naman dahil meron nga siyang cold soul attack na kung tawagin, na kung saan ay pwede niyang gamitin to para pagyelohin yung mga nasa paligid niya. So ano, kahit paano dahil nga rito masasabi natin na makakapalag itong si Brook laban dyan sa environmental attack o large scale attack na ginagawa ni Pizarro. So kaya all in all, itong si Brook yung magandang match para nga rito kay Avalo. At so napunta naman tayo dito kay Vasco Shot at ang perfect na matchup naman para sa kanya ay si Frankie. So ito maganda dahil alam natin na itong dalawang characters na to parehas mga heavy hitters itong mga to at kung tutusin halos same style yung kanilang pakikipaglaban. Parehas silang dalawa na chaotic at destructive yung style sa pakikipaglaban. Pero ang maganda kay Frankie dahil kaya niyang humandle ng mga wild opponents at kaya niya ring i-counter yung mga brute force nito sa pamamagitan ng kanyang mga mechanical technique at mechanical power. So sa grupo ng Straw Hat Pirates natin, masasabi natin na etong si Frankie yung bagay kumalaban sa isang kalaban na kung saan gumagamit ng messy at saka ng mga wild attacks. At so now ay punta naman tayo dito kay Katrina Devon at ang sinasabing perfect na match naman para sa kanya ay eto na ngang si Nico Robin natin. So dito simple lang yung ginawang basihan kung bakit nasabi na magandang pagharapin itong dalawa dahil pareha sila na infamously popular sa mundo ng One Piece natin. So itong si Robin, kilala siya bilang Demon Child habang sa kabilang banda, ito namang si Devon ay regarded siya as worst female pirate sa buong history ng One Piece natin at isa nga rin siya sa most dangerous na kriminal na nakulong sa Impel Down. At so na pagdating naman dito sa abilities ng dalawa ay masasabi natin na parehas interesting yan dahil ito si Robin kaya niya nga mag-clone at magpalabas ng mga pagkarami-raming mga parts ng kanyang katawan at bigla-bigla pa nagtatransform into demon itong si Robin habang sa kabilang banda ito namang si Devon ay kaya niya rin mag-disguise at magpapalit-palit ng anyo dahil sa nakakain niyang devil fruit. So kaya nga sinasabi magandang pagsalpukin itong dalawa. So sino magwawagi? Itong pagiging demonyo ba ni Robin? O itong pagpapalit-palit ng anyo ni Devon? At so now ay punta naman tayo rito kay Dokyu at ang best naman na matchup para sa kanya ay obviously ay ito lang ang si Chopper natin. So dito ang interesting kasi
Oo, parehas na doktor itong dalawa na to. Pero itong si Dokyo kasi, yung ginagawa niya, nagpapakalat siya ng mga sakit. At itong si Chopper, siya naman yung naggagamot sa mga sakit. So kaya nga kung maghaharap itong dalawa na to, yung mga style na ito ni Dokyo na kung saan nagpapakalat siya ng sakit, ay pwede yan sa kaya na i-counter ni Chopper dahil mahusay gumawa ng gamot itong si Chopper. At hindi lang mahusay gumawa itong si Chopper ng gamot, mabilis pang gumawa ng antidote itong si Chopper. Sa kaya kung ano man yung mga trick na gagawin nga nito ni Dokyo sa pagpapakalat ng mga sakit, ay maaasahan natin na kayang-kaya resolbahan kaagad yan ni Chopper. Pero ang maganda pa rito kay Chopper kasi hindi lang siya magaling nga sa paggawa ng gamot. Kahit papano nakakalaban din itong si Chopper, meron siyang combat skill, lalo na kapag ginamit niya nga yung kanyang mga monster point, ay talaga namang makakasabay talaga siya rito kay Dokyo. So kaya ayan ang tanong ay sinong aangat sa dalawang doktor na to? Yung isang doktor na nagpapakalat ng sakit o itong doktor na naggagamot talaga ng mga sakit? At naupunta naman tayo rito na kay Laffy na, at ang sinasabi naman na perfect na match up para sa lalaki na to ay walang iba kundi eto namang si Nami. So ito, yung isa sa mga pinagbasihan dahil pares na navigator itong dalawa na to. Kaya talagang obviously silang dalawa yung maglalaban. Pero marami nagsasabi na combat wise, etong si Laffy mas lamang siya kumpara kay Nami. So kaya nga, masasabi natin na etong si Nami talagang matcha-challenge siya kung lalabanan niya etong si Laffy. Pero ang maganda naman dito kay Nami sa kabilang banda, kasi sabihin natin na lamang etong si Laffy pagdating sa combat dyan kay Nami. Pero yung mga technique na ginagamit nito ni Nami, masasabi natin na malakas nga rin kasi weather yung kayang kontrolin nga dito ni Nami. So kaya niya magpakawala dyan ng kidlat, kaya niya rin gumawa ng mga illusion sa pagmamagitan nga nung kanyang paggamit sa mga mirage. At ayun, gamit din yan yung kanyang weather. So sa pamamagitan ng mga technique na to ni Nami, ay sa tingin ko kayang-kaya niyang makasabay rito sa mga tricks na gagamitin din ni Laffy laban sa kanya. At kahit na lumipad-lipad pa dyan atong si Laffy ay sa tingin ko kaya ding encounteran ni Nami once na gamitin niya nga ng maayos, ng tama yung kanyang weather. At so kaya ayan ay masasabi natin na talagang perfect matchup dyan itong dalawa. At now ay punta naman tayo rito kay Van Ogre. At ito obviously yung matchup para sa kanya na perfect ay ito na nga yung si Usopp dahil parehas nga na sniper itong dalawa na to. So itong si Usopp nagre-rely siya sa kanyang creativity at saka sa kanyang mga tricks kung ano-ano yung mga balay na pinapalipad dyan sa'yo Kaya nga masasabi natin na malupit-lupit din itong si Usopp. Pero yun lang sa kabilang banda, ito kasing si Van Ogre nag-i-spawn yan sa mga lugar na kung saan niya man gustuhin. So kaya sa tingin ko medyo may hirapan dyan itong si Usopp. Pero yun nga, dahil nga sa creativity nito ni Usopp, kahit papano somehow ay makakapalag nga siya dyan kay Van Ogre. Kasi pagdating naman sa accuracy at saka nga sa pag-i-step talaga ay parang halos match itong dalawa na to. So kaya nga sa tapatan itong dalawa talagang magkakaalaman na kung sino yung malupit na sniper. At now ay punta naman tayo rito kay Sanji. So dito ay medyo naguguluhan yung One Piece community natin kung sino yung tatapatan niya sa grupo ng Blackbeard Pirates natin. Kasi 11 yung member ng Blackbeard Pirates natin. Tapos yung Straw Hat Pirates natin 10 lang. So kaya yung napipisil na pwedeng kalaban ni Sanji actually dalawa. Unang-una pwede dyan itong si Jesus Burgess. So parang burger lang. At yung sa pangalawa naman ay ito namang si Kuzan. So bakit ganun? Kasi diba itong si Sanji gumagamit siya ng apoy at magandang pang-counter yan laban dito kay Kuzan na yung kapangyarihan naman ay yellow. At sa kabilang banda naman, dito naman kay Burgess, di ba itong si Burgess naman, pagdating sa kanya physical strength yung labanan dyan. Pagdating sa physical strength, hindi rin papatalo dyan itong si Sanji dahil meron na nga rin na-activate na nga rin sa kanya yung kanyang superhuman strength. So kaya ayan, ay kayo ba sa tingin nyo, sino yung perfect na matchup o yung dapat tapatan ni Sanji? Ito bang si Burgess o itong si Kuzan? At now ay punta na nga tayo dito naman kay Shiryu. At yung perfect na matchup naman para sa mama na to ay syempre obviously ay ito na nga si Zoro yan. So dito madali lang naman yung ginawang basehan kung bakit silang dalawa yung pinagtapat dahil pares na swordsman itong si Zoro at saka nga itong si Shiryu. So yun lang naman yung dahilan kung bakit sinasabi na itong dalawa yung magkakalaban dyan. So pagdating dito sa tapatan ng dalawa na to, sa tingin ko wala na tayong question masyado dyan parang lahat tayo nag-a-agree na sila yung magkakatapat. So kaya nga punta na tayo ngayon sa last battle
mananalo sa final matchup. At eto na nga yan syempre si Blackbeard at saka nga eto si Luffy. So ito talaga definitely, ito yung mangyayari nga dyan na sa bandang dulo ay etong dalawa syempre yung mga kapitan yung magkakatapat. So ang tanong na nga lang dito, sino yung magwawagi? Etong liwanag ba ni Luffy o itong darkness ni Blackbeard? So ayan, medyo nagkakandabudol pa ako, pero yun nga guys, pagkatapos nga nito is yan guys, hanggang dito lang itong video natin. At ayan, sa tingin nyo ba na perfect matchup nga ba itong mga na-present ko dyan sa inyo? Kung meron kayong mga comment o kung anong mga kuro-kuro ba o idea kung sino pa yung mga perfect matchup sa grupo nga ng Straw Hat Pirates natin saka ng Blackbeard Pirates, ay syempre pwede nyo i-comment yan dyan sa baba. At lastly, ayun nga po guys, ay sana ay supportahan nyo rin po yung ating mga video na yung mga English video na inalalabas natin dito. At yun, huwag kayong mag-alala dahil time to time naman maglalagay din ako ng mga Tagalog na video katulad nga nito. So yun na naman. So ayan guys, ay ulit ay maraming salamat sa walang sawang pag-support sa channel natin. At huwag nyo pala kalimutan mag-iwan ng like. Sino naman. So God bless inyo lahat. Kita-kits tayo ulit.